Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-uusapan lang po natin itong nangyaring basketball event. So, lalabas muna tayo sa politika. So, maganda yung nangyaring pagpupuyat natin kagabi. So, nanalo po ang Gilas Pilipinas laban sa Latvia. So, ito po yung Olympic qualifying tournament po kung saan may chance po ang Pilipinas na makapaglaro sa Paris Olympic. So, yun nga, sabi nga nila, sulit po yung naging pagpupuyat. Kasi kaya ng madaling araw to nag-start yung laro. So, natapos to medyo nasa 2 a.m. na. So, sulit na sulit po yung naging pagpupuyat ng mga Pilipino sa pagdadasal. Nanalo po ang ating Gilas Pilipinas dito sa Powerhouse. Hindi naman siguro sabihin natin sobrang lakas kasi, pero pwede na siyang pwede nang ihilera kasi nasa rank number 6 po yung tinalo ng Pilipinas. So European team pa to. So medyo mas mataas yung kanilang basketball level. So dahil doon mukhang may chance na po ang Pilipinas na makapasok po para sa Paris Olympic. So bago natin simulan yung topic na yan, baka hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to kung saan nanalo nga po ang ating Gilas Pilipinas under ni Coach Tim Cone. So kudos po sa inyo, Coach Tim Cone. Saludo sa Gilas Pilipinas. Tinalo ng Gilas Pilipinas, ang host nation, at napakalakas na team ng Latvia. Ang laking upset na ito dahil number 37 lang sa FIBA World Rankings ng Pilipinas habang nasa itaas ang Latvia bilang number 6. Sino mag-aakala, no? As per FIBA, ito ang kauna-unahang panalo ng Philippines sa isang European team. So biruin mo, ito yung kauna-unahang pagkakataon na tinalo ng Pilipinas ang isang European team. So sa napakahabang panahon na ay mga 65 years yata. So ngayon lang nanalo ang Pilipinas sa isang European team. Considering number 6 po itong Latvia at number 37 po ang Pilipinas. So napakalayo ng gap ng kanilang standing, kumbaga yung kanilang ranking. So number 6 yung Latvia. So pwede na natin silang ihilera sa Amerika, sa USA. Team USA, siyempre number 1 yan, hindi naman mawawala lagi ang USA. So sa mga powerhouse, so andyan yung Spain, andyan yung Croatia, andyan yung basta mga maraming European team ang pumapasok sa sa mga, sabi natin top 10, para medyo yun yung pinakamalakas na yung top 10 na yun. So upset po yung nagawa rito ng Pilipinas dahil number 6 yung tinalo nila. So malaking boost ng moral to sa susunod na laban nila, laban sa Georgia, na tinalo naman ng Latvia. So tinambakan ng Latvia yun. So, makikita natin na siguro mas malaki na yung chance natin na manalo ron dahil tinalo nga natin yung tumalo dun sa Georgia. So, kailangan maging consistent yung ilalaro nitong Gilas Pilipinas kung ano yung energy level na ibinigay nila dyan sa laban nila sa Latvia. Dapat masigitan pa nila. So, yung energy na ibigay nila na kung madadagdagan pa nila is malaki yung chance na talunin pa natin yung Georgia kasi pag binaba nila yung level nila, kumbaga makontento na sila sa isang panalo na yun, medyo baka sumablay pa doon sa laban sa Georgia. So yun, sana lang din mabawasan din yung turnover nila dahil yun yung pinaka nagiging problema nung pinanood natin yung laban na yun. So sana mag-continuous yung energy nila. Since 1960. Unang kapansin-pansin na advantage ng Gilas ay sa mga bigs. Simula ng laro, kumayod kaagad sina Fajardo at Soto. Walang panapat sa kanila sa paint ang Latvia. Kaya naman buong laro, ang taas ng efficiency nila. 18 points on 70% shooting si Kai, while 11 points on 83% shooting naman si JMF. Tapos big factor din sila sa depensa na may 6-10 at 7-3 sa paint. Effective din yun. Kaya naman overall, napakalaking tulong talaga ng dalawang ito sa panalo natin. So yun, malaking tulong yun yung paglaruin yung si Kai Soto na 7-3 tapos si Junmar Fajardo na 6-10. Hindi kagaya kasi nung nakarang Gilas na nilaruan nila na mostly hindi sila talaga masyadong nabababad. So hindi nila nailabas yung potential talaga nila. Unlike kasi ngayon sa nangyaring under Coach Tim Cone, talagang na-utilize yung nila yung laro nila,
yung ano nila, yung pinaka nabibigyan sila ng dagdag na kumpiyansa. Kaya yun, sana magdire-diretso yung kumpiyansang ibinibigay at magkaroon ng magandang outcome. So magdire-diretso yung ganda rin ng laro nila. Katulad ng laro nung nangyari dyan sa Latvia. Siyempre, eto naman si Justin Brownlee. Siya ang naging hero ng team. Biruin nyo ng fourth quarter, pinakaba tayo ng sobra ng unti-unting pagdikit ng Latvia. Pero doon na nga nag-take over si Brownlee nung walang gumagana para sa Pilipinas. Hitting clutch shots para So ito, yan yung naturalized player natin, si Justin Brownlee. Nang marami nagtatanong bakit daw hindi si Jordan Clarkson yung pinili ni Coach Tim Cone. So, siyempre, under to ni, kumbaga player to ni Coach Tim Cone sa Ginebra. So, mas alam na ni Brownlee yung play, yung galawan, kumbaga yung chemistry between player tsaka sa coaches, nandun na. So, hindi na mahirapan mag-adjust. Unlike kasi kung si Jordan Clarkson ang lalaro. So, medyo panibagong naman yun. Familiarity yung kailangan gawin. So may adjustment na, mas malaking adjustment. Pero sana makapaglaro si Jordan Clarkson bilang local player. Kasi kung makapaglaro si Jordan Clarkson dyan, so isipin nyo may Justin Brownlee na, meron pang Jordan Clarkson. So mas maganda yung magiging flow yung play ng mga natong Gilas. Kasi madadagdagan sila ng scorer. Considering NBA player po si Jordan Clarkson. So, sana mapagbigyan na makapaglaro as local si Justin Brownlee dahil, si Jordan Clarkson. Jordan Clarkson pala ang kamali. So, sana mapagbigyan na maging maging local player. Hindi as import. Kasi tuwing lalaro na lang si Jordan Clarkson sa Gilas Pilipinas, nakalagay siya as import. Kaya kung mapapansin nyo, wala si Justin Brownlee kapag nandyan si Jordan Clarkson. So although maganda rin naman yung pinakita ni Jordan Clarkson nung nakarang FIBA qualifying din nun. So mas maganda yung pero ang lang kasi dyan, yung play kasi more on nasa mas alam ni Justin Brownlee yung galawan kaysa kay Jordan Clarkson. Kaya mas pinili si kababayan natin si Justin Brownlee. Natili ang lamang ng Gilas. Tinapos na JB ang laro with 26 points on 8 of 20 shooting. All around din dahil may kasama pa yung 9 rebounds at 9 assists. Talagang wala ka nang hihilingin pa sa ipinakita nito ni JB. Dalawa pang maganda ang pinakita sina Chris Newsome at Dwight Ramos. Solido ang backcourt duo nila ayos sa depensa at nakatulong din sa opensa. Sa effectiveness nga ng dalawang ito ay binabad talaga sila ni Coach Tim with 33 minutes na playing time sa isang 40-minute game. At sulit na sulit naman yun. Sa ganda ng nilaro nila, di natin gaano ininda na walang natural point guard sa koponan. As a team, ayos na ayos talaga ang pinakita ng Pilipinas. Sa sobrang ganda, hindi nakahawak ng lamang ng Latvia buong laro. Offensively, napakainit ba naman ng Pilipinas? Yung concern nga ng tune-up game sa shooting, wala. Ibang-ibang storya ngayon dahil tumira ng 45% sa tres ang Gilas at 91% naman sa free throws. Oh, tama yun. Hindi nakalamang ang Latvia dito. Tsaka maganda yung naging shooting ng Gilas Pilipinas. Medyo inalat lang yung Latvia. So marami silang mga miss na tinira sa 3 points. Siguro dahil na rin sa sa pressure or talagang may halo na rin na siguro masyado sila naging overconfident na kaya nila talunin yung Pilipinas dahil nga kung titingnan yung ranking niya kasi number 37, so number 6 sila. So siguro naging masyado silang kampante na baga hindi kaya silang tapatan ng Pilipinas dahil nga masyadong minaliit. Pero yun nga, ginulat sila ng Gilas Pilipinas kaya yun, tinalo sila. Natambakan pa nga yan Hanip talaga ang naging opensa natin ito. Tapos sa depensa, gumana rin. Sa lakas ng interior defense natin, napilitang tumira ng mas maraming tres ang Latvia. Kontra Georgia, 29 attempts lang. Pero sa atin, 42 attempts. Mas marami pa ang tira nila sa tres kaysa sa loob. Tapos sinabayan pa ng malas, di ba? Kaya naman nakapondo talaga ng malaking lamang ang Pilipinas. And by the time na ready nang humabol ang Latvia ng fourth quarter, ay huli na ang lahat dahil masyado nang malalim ang nahukay nila. Yun. Kaya nga maganda yung naging start ng Gilas Pilipinas na nakapagpondo. Nakapagpondo sila ng mas malaking lamang. Kaya nung dumating na yung time na humahabol na itong Latvia, medyo nahirapan na sila.
So dahil dahil na sila ng pressure, halo-halo na syempre, hindi sila makapaniwala na tatambakan sila ng Pilipinas. Na pressure sila na bumato ng 3 points kaysa tumabaho sila sa ilalim sa gitna. So yun yung naging problema ng Latvia, na pressure, nadagdagan yung sumabay pa yung sabi natin inalat sila sa 3 points kasi kung kagaya nung naging laro nila dun sa Georgia na pumapasok yung mga 3 points sila, medyo magiging dikit or baka matalo pa yung Gilas Pilipinas. Yung nga lang, talagang ganoon ng basketball, may araw talaga na kahit anong ibato mo, kahit sabihin mo shooter ka, pag talagang inabot ka ng alat, talagang wala kang may shoot. Or kung meron man, medyo minimal na lang, madadamay na yung mga ka-teammate mo. So, yun na, dahil sa laro na yan, malaki na yung chance na makapasok sa Paris Olympic ang Pilipinas. So, shout out po sa mga taga-Gilas Pilipinas. Kudos po kay Coach Tim Con. So, salamat po sa inyo. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. Next, abang po natin sa mga susunod na video tsaka sa susunod na laro ng Pilipinas laban sa Georgia. So, God bless po. Take care.